Talaga namang napakaraming yamang tubig dito sa Pilipinas. Ngunit halos lahat ng ito ay napapabayaan at isinasawalang bahala na lang. Lalong-lalo na ang mga ilog. Napakaraming bilang nito ang hindi na napapakinabangan dahil na rin sa kagagawa ng mga tao. Nakalulungkot isipin na tayo pa mismo ang pumapatay at sumisira sa mga yamang tayo rin ang makikinabang. Sa kasalukuyang panahon, kakaunti na lang ang maaaring hanap buhay dito. Karamihan ay pangtransportasyon na lang. Sa bayan ng Pangil, sa lalawigan ng Laguna, may isang dinarayong ilog na pinanatiling malinis at tinayuan pa nga ng resort. Personal naming binisita ang nasabing ilog. Atin pong tunghayan ang aming paglalakbay. Naghanap kami na maaaring makapanayam na empleyado ng nasabing resort at nahanap namin si Mang Wilmore. Pwede po bang malaman yung pangalan niyo po? Wilmore Prestado. Ano po yung trabaho niyo po dito sa loob sa may ilog po? Ito, lifeguard. Ilang taon po kayo nagsimula nung nagtrabaho po kayo dyan? 2 taon ako nag-volunteer dito, tapos magdadalawang taon ng demo. May pamilya po ba kayo? Yung kinikita niyo naman po dito, tutustusan naman po yung pangangailangan nila. Kagang po sa mga video visit. Bakit po? 20 lang ang araw namin dito. Kapag po, Pag summer, summer, medyo maganda kasi daming tao, tapos minsan may mga tipong customer. kapag maulan po ba dito, marami pa rin pong pumupunta? Ang pagkamalaki ang tubig namin, may napapasok dito pero hindi nagpupunta ng pool. May araw po na hindi pumupunta, paano may sahod pa rin po kayo nun? Hindi naman po kayo Meron, nahihirapan. tuloy ang sabi namin. Aarawan po talaga. Yun lang po ba yung pinagkakaabalahan niyo po sa ngayon? Dito, Opo, yung pinagkakakitaan niyo po. Matapos naming makausap si Mang Wilmore, sumama kami sa kanyang trabaho. Ayan po, kasalikuyan po tayo ngayong nandito sa may ilog. Nakasakay po kami dito sa sinatawag nating tubing kung saan dalawang pinagkagtipong rubber ties, pinagsama po siya gamit ang lubid. At isa po ito sa mga masayang pwedeng gawin dito po sa Eco Park sa may ilog. Isa po ito sa mga pinagkakaabalahan ng mga tao dito. Isa po sa hanap buhay nila. Isa pang sikat na aktibidad dito ay ang pagsakay ng balsa. Sa gawaing ito, ang ilog na sintaas raw na 2 matarik na puno ng nyog ang tatawirin. Sa kasamaang palad, hindi kami pinayagan na makasakay sa balsa dahil ito raw ay masyadong delikado para sa amin. Pero sa dakong ito, makikita natin ang isang trabahador na gumagawa ng balsa. Sa aming pagbabalik sa syudad, tinungo namin ang isang kilalang ilog dito sa Metro Manila, ang Ilog Pasig. Kung ating ikukumpara ang dalawang ilog, talaga namang napakalayo nito sa isa't isa. Hindi lang sa distansya, pati na rin sa kalagayang pisikal nito, partikular na sa kalinisan. Ngunit, kahit papaano ay may hanap buhay pa rin makukuha ang ilang tao sa nasabing ilog. Isa na rito ay ang pagbabangka, kung saan sa 4 na piso lang ay maaari ka na makatawid sa kabilang syudad na pinagigitnaan ng Ilog Pasig. Kami ay mapalad na makapanayam si Mang Jose Alberto, isang namamangka sa ilog. Jose Alberto po. Ano katagal na po kayong nagbabangka? 9 years na? May pamilya po ba kayo? Wala po. Binata. Yung kinikita niyo po ba dito, sakto lang po sa pang-araw-araw niyo po? Pero kung sakaling meron, tama.
nasaksihan, masasabi namin talaga namang madiskarte ang mga Pilipino. Sadyang malikhain din talaga tayo. Nagawa nating mga kababayan na gawing pook pasyalan ang ilog na nabisita namin sa Laguna upang mapagkakitaan at mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito. At di rin papahuli ang narito sa Maynila dahil nakaisip rin sila ng maaaring hanap buhay dito. Hindi man ganun kalaki ang kita, kahit papaano nakakatulong pa rin sa pamilya at sa kapwa. Alam natin na hindi madaling trabaho ang mga nasaksihan namin doon sa Ilog Pasig at sa Ilog sa Laguna. Ngunit masasabi namin ito ay socially accepted o ang norm. Dahil kahit hindi ganoon kalaki ang kita, ay marangal ito. Kaysa naman sa hindi pagsunod sa batas, tulad ng pagnanakaw na may katapat na kaparusahan. At ano nga ulit ang tawag doon? Yan ang sanksyon. Tama. At malayang naipahayag dito ang konsepto ng invisible hand. Dahil sa interes ng mga tao na makahanap ng kita o ikabubuhay, naging mas produktibo sila upang matugunan ang pangangailangan nito. Naipakita rin dito ang pinagkaiba ng urban community at rural community. At dito na nagtatapos ang aming documentary. Salamat! Isa pang sikat na aktibidad dito, hindi ko makita yung binabasa ko. Isa pang sikat na aktibidad dito ay yung pagsakay ng balsa. Nagre-record. Bloopers! Bloopers! Ay, kunyari naghahanap tayo na may interview, wag kang ganyan.